Si Roeli Rapsing, head ng Cagayan PDRRMO, nasa linya po natin. Mr. Rapsing, magandang umaga po sa inyo dyan. Hello? Hello? Mr. Hello, Rapsing? magandang umaga po. Opo, kami po ay tumatawag sa inyo. Lahat yung mga pwede naming tawagan at kumustahin sapagkat itong bagyo natin ay mukhang mas malakas pa kaysa kay Tino at mas maraming ulan. Ang isa po sa dadaanan ay ang papunta dyan sa Hilagang Luzon matapos na dadaan daw muna dito kung masusunod po yung forecast ng Pag-asa, no? Sa Central Luzon. Ay kumusta po ang paghahanda nyo dyan sa inyong probinsya, Mr. Rapsing, sa Cagayan? Yes po, kahapon lang po ay nag-conduct tayo ng early preparations. Nagpatawag tayo ng pre-disaster risk assessment. At doon nga ay pinag-usapan natin yung pre-deployment ng mga personnels natin at yung pre-positioning ng mga relief goods natin. Pati na rin yung inventory natin ng mga evacuation centers sa barangay at local government units. Pinag-usapan po natin maging yung augmentation ng mga uniform personnels natin at kung saan sila pwedeng i-deploy po. Opo, ang bagyo daw ay baka mamaya ang pasok na gabi o kaya naman ay bukas ng madaling araw. So paano po yung mga nakakapaglayag pa ba dyan yung mga mangingisda po natin, Mr. Rapsing? So far, wala parang nailalabas na mga gale warning ang ating DOST Pag-asa. Opo. Once na ilabas naman yung advisory, automatic yung ating Philippine Coast Guard naman ay hindi na nagpapalayag ng mga kahit anong vessel dito sa Cagayan po. Kaya lang baka may maglayag ngayon pagkatapos ang uwi pa abutan sila sa gitna ng dagat po, Mr. Rapsing mahirap po yun So yung pala nakadepende kayo kung ano ang sasabihin ng Coast Guard sa inyo. Yes po. Opo. At saka sanay na rin naman tayo dito sa part ng probinsya natin sa mga ganitong mga kalagayan. Opo. Bagamat hindi sa amin diretso ang truck, ang pinaka-problema ho na talaga namin yung ulan. Yung volume po. At kami po ang taga-salo. Lahat ng mga ulan ay binabagsak po dito sa lahat ng mountain ranges ng Northern Luzon. Opo, kasama na. Ayan, yung Cagayan River ang sasalo dyan. Ano po, Mr. Rapsing? Yes po. From Vizcaya, Quirino and Isabela, diretso dito sa amin po. Yung ating Sierra Madre po, umaabot hanggang dyan yan, ano? Di ba? Sa inyo, sa Cagayan, ano? Yes po. Oo, so talagang taga-salo kayo dyan pala. Ay, kumusta ang kalagayan po ng ating Cagayan River ngayon? Ano ba? Na-dredge na ho ba yan o ganun pa rin ho sa dati? Dati pa rin po. Tinigil po ang dredging dito. At yun nga ang problema namin. Nakakatulong malaki sa atin yung pag-dredge nitong Cagayan River, supposedly. Opo. So magpi-preemptive evacuation, nag-uumpisa na siguro, no? Kayo dyan, ano? Yes po, lahat ng mga local government units natin ay tuloy-tuloy yung pruning, tuloy-tuloy yung clearing ng mga canals po nila. At yung mga low-lying areas natin, pinapa-abiso na natin sa local government units kung may mga preemptives na silang pwedeng gawin. Bagamat hindi pa itinataas yung alert level natin. At nagdedepende tayo sa mga emergency response protocols. Nararamdaman na ba ang dyan, masungit na panahon, kahit malayo pa yung bagyo, may mga ulan-ulan na ba dyan, Mr. Rapsing? Wala naman. Kahapon medyo mainit pa. Ngayon medyo makulimlim, pero wala naman mga pag-uulan. Meron ba mga dapat anihin na po ang mga magsasaka natin dahil paparating yung bagyo? Naiabisa na po ng ating Office of the Provincial Agriculturist since nasa third cropping tayo ngayon. Yung maaaring mag-harvest, i-harvest na. Yung hindi pa talagang madadatnan ng fungwang po. Mahal ang gulay dito sa amin, sa Maynila Ano ba mga gulay ang pwede nyong iluwas dito sa amin bago dumating yung bagyo, Mr. Rapsing? Bibihira yung mga high value crops natin kasi dito na makarating dyan sa umaabot lang kami sa hanggang Ordaneta ang bagsakan.
Hanggang doon lang pala. Oo. Gagastos kayo ng gusto hanggang makarating dito, mahal din dahil sa Totoo po, sa totoo po. petrolyo. Sige po, mag-ingat po kayo Mr. Rapsing dyan at medyo matindi itong bagyong paparating sa ulan at saka sa lakas ng hangin. Thank you po. Good morning po sa inyo.